Magandang araw po sa ating lahat at pag-usapan natin ngayon ang top 5 investments na dapat simulan dahil hindi po ito kailangan ikaw ay mayaman. Kung hindi, dapat meron kang tamang kaalamang pinansyal at syempre disiplina at dapat huwag nang sayangin ang panahon. Simula na ito ngayon. That's why, isa-isahin na natin yan. Number 1, yung tinatawag nating Kaiser Saving Program. Ito yung ipon na walang tapon. Bakit? Dahil 3 benefits ang pwede mong magamit dito, ma-maximize. Kumbaga, package na. Meron kang investment or savings, healthcare, and syempre, life insurance. Ito po ay isang long-term healthcare account ng Kaiser International Health Group. 22 years or 2 dekada na mahigit ang Kaiser International Health Group dito sa Pilipinas at ito po ay 7 years mo lang pag-iipunan. So sa loob po ng 7 years, meron kang healthcare benefits. At syempre, napunod may nangyaring masama, meron pong matatanggap na insurance money ang iyong beneficiary. After 7 years, wala ka nang babayaran dyan, still, meron ka pa rin healthcare benefits, at syempre, meron kang coverage or insurance benefit. Upon maturity, ikaw na ang magde-decide anong kailangan mong gawin dyan. I-withdraw mo ba, or papanatilihin mo para mag-compound pa, at syempre, meron kang tinatawag na lifetime healthcare benefits. So, mamimili ka sa mga saving program na ito dahil depende yung coverage sa plan na iyong kukunin. Halimbawa, ang edad mo is 10 to 40 years old at medyo tight ang iyong budget, so pwede ka doon sa pinakamababa, which is yung K45 na ang monthly ay 2,647 per month or 88 pesos per day. Kung nais mo naman na higher sa K45, you can choose whatever plan based sa need and budget mo. Kung ikaw naman ay 41 to 50 years old, ang pinakamababa na plan ay yung tinatawag natin na K60, which is nasa 3,529 per month. At kung ikaw ay 51 to 60 years old naman, nasa 4,412 per month. Again, ito po yung mga basic na plans doon sa age bracket, but you can go higher if you want to have a higher plan, higher coverage, and higher benefits. Para makakuha ka ng sample quotation, pwede kang mag-email sa akin at gisaal@gmail.com. At syempre, meron na akong 2 account sa Kaiser. So, ito yung kauna-unahan kong account. Syempre, fully paid na. Yan po yung certificate of full payment. At ito yung pangalawa. So, once meron kang Kaiser kasi, you will have a portal like this na kung saan diyan mo ma-view ang iyong benefit card at yung policy mo, yung payment history mo, lahat nandito na. So, wala po yung physical card talaga. Kung hindi, yung portal po natin, ito po ay mas convenient. Phase out na po kasi talaga yung mga hard copy na yan. So, better po ito dahil anytime, anywhere, you can present kung kakailanganin mo. Of course, doon sa mga accredited hospitals, physicians ng Kaiser nationwide. At ang pangalawa naman na investment na affordable din, itong tinatawag natin mutual fund investment. Ito yung kumbaga indirect stock market dahil makikibakas ka sa mga malalaking company na yan through a mutual fund company. So sa halagang 1,000 pesos, pwede ka na makapag-open ng account. If you are an IMG member, meron kang access sa mga top performing mutual funds na ito dahil ang mga mutual fund companies na ito ay kapartner po ng Ramver Financial. So take note, ang IMG po hindi sila yung nagbebenta ng mutual funds, kung hindi, ang Ramver Financials po talaga ang official distributor ng mutual funds, at ang Ramver Financials, ito yung kapartner natin dito sa International Marketing Group or IMG. So isa sa mga mutual funds natin dito, itong Soldivo. So katulad ng ginagawa ko, so syempre, meron tayong consistency doon sa ating pag-invest. May malaking amount, may maliit na amount, tigbe 20 pesos, di ba? So whatever amount, basta consistent ka, naiipon mo yung shares mo sa iyong mutual funds, it's really up to you hanggang kailan ka mag-invest dyan. So take note, kapag mag-invest talaga tayo, dapat meron tayong goal. Ano ba yung plan or ano ba yung pinaka-end goal mo dyan sa ginagawa mong pag-i-invest? At syempre, ang pangatlo, itong tinatawag nating MB Life Most 18 or Most GRP with PDF. So ito pong Most 18 3.0 is an unbundled term life insurance with PDF or Premium Deposit Fund
that provides coverage for 18 years. So, kaya siya tinatawag na cheapest type of life insurance kasi talagang yung premium sobrang mura at makakatipid ka dahil ang strategy nito most at 18 or most 3.0 ay BTID or buy term invest the difference. So of course, para mas maintindihan natin, katulad nito, 33 years old or 32 years old, ang kanyang annual premium ay nasa 7,670 for 1 million coverage. O, di ba? Sobrang mura. Compare that to others, di ba? Sa 1 million na coverage mo, hindi po yan 7,000 pesos lang annual. Maaari 21,000 per month, di ba? So dito, dahil nga buy term or term insurance siya, so meron kang makaka-avail ka talaga ng lower ang premium niya. So, katulad niyan, meron siyang contribution na 44,000. Ang napunta lang doon sa premium is nasa 8,000 plus kasi may additional yan na 500 pesos na policy fee. Pero the excess, napunta na yan sa PDF na kung saan mag-earn po yan ng interest. So, yan po yung ginagawa ng taong ito. So, once merong masamang nangyari sa policyholder, marireceive na kanyang beneficiary yung face amount plus the interest ng kanyang premium deposit fund. Of course, meron din po akong sarili kong account na kung saan talagang naguhulog din po talaga ako dyan. So, ito po yung aking example ng policy. So, I have a 1M policy din. At ito po yung aking premium, nasa 8,456. At syempre, ito po yung coverage. Meron tayong life na 1M, accidental death na 1M din, terminal illness na 500,000 and critical illness na 300,000. So, hindi mo na yan kailangang i-rider. Kung hindi, kasama na yan doon sa package, di ba? So, talagang ako, religiously din, naguhulog sa aking PDF. And may times nga nakakapag-withdraw din ako, 'di ba? So, yun yung kagandahan with the PDF, withdraw, hindi siya loan, 'di ba? So, and of course, nag-earn din niya ng interest. So, ito po yung interest na na-earn ng aking PDF. So, napapansin natin na meron akong withdrawal na ginawa, 'di ba? So, dahil doon sa ibang investment na ginawa po natin, 'di ba? So, itong PDF ko sa Most 18, ginagawa ko itong savings. At syempre, pang emergency fund din dahil anytime you can withdraw. Basta lang, meron kang hinuhulog sa iyong PDF. Kasi hindi mo naman pwedeng i-withdraw yung face amount, di ba? Yung insurance coverage mo. Ang pwede mong ma-withdraw is the PDF na nilalagay mo every month ka ba? Basta ang pinakamababa na plan na pwede mong ilagay dyan, ang pinakamababa na amount na pwede mong i-top up sa iyong PDF is 1,000 pesos. Di ba? So, ganyan po yung aking ginagawa. So, talagang may medyo malaking amount, tapos meron ding medyo maliit na amount, basta consistent akong naglalagay sa aking PDF. Alright? And of course, ang ating number 4 na investment ay pwede din itong tinatawag na Real Estate Investment Trust or REIT. So, kung nais mong mag-earn ng rental income without being a landlord, then REIT is for you, diba? So, pwede mo itong magawa through stockbroker, 'di ba? Maghanap ka ng trading platform, mayroong MyTrade, mayroong Call Financial, marami 'yan. And of course, you can invest na sa REIT. So may mga REIT na katulad ng Ayala REIT, so A-REIT, may mga Mega World REIT, M-REIT, 'di ba? So marami na pong REIT dito sa Pilipinas. And of course, direct stock market investing. So if you really want to invest sa mga malalaking companies dito sa Pilipinas, 'di ba? It's up to you if you want to earn dividends or capital gains, 'di ba? So mamimili ka kung anong stocks ang gusto mong bilhin, ikaw ang magmo-monitor, so talagang personally ikaw ang mag-manage diyan. So i-take note lang po natin na every stock has its different board lots, 'di ba? Kung magkano ba yung i-invest mo diyan, depende kung anong stocks, ilang shares, magkano yung presyo niyan sa time na ikaw ay mag-invest. So, maghahanap ka ng companies na talagang gusto mong alagaan sa iyong stock market investing. At syempre, ilang taon mo yan gagawin, ikaw ang mag-decide dyan. So, pwede kang mamili ng iyong platform, trading platform to invest sa iyong stock market investing. Alright? So, yan po ang mga
top 5 investments na pwede nating simulan. Huwag mong palipasin ang taong ito na wala ka pa rin ginawa sa finances mo. So magandang simulan ang investment ngayon para ang future mo tuloy-tuloy talaga ang pag-asenso. Kaya kung nais mo naman magpa-guide sa mga nabanggit ko sa inyo, abay, just let me know, mag-message kayo sa aking Facebook account, yung Gisaal na may blue check, or mag-email po sa akin sa gisaal@gmail.com. So yun lang, maraming salamat and God bless po sa ating lahat.